should be done. This how 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 should be done. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Yo, give me something to dance to. It's not the way to do it. Sasamahan po tayo at magkukwento at malalaman natin ang iba pang kasaysayan sa Laguna. Hi sir, welcome to the show. Salamat naman at napadayo kayo dito sa aming Kapitolyo. Alam niyo, sa Laguna, maraming makasaysayang lugar, makasaysayang pangyayari na parang nalimutan na natin. Nais ko kayong samahan sa mga lugar na makasaysayan. May saysay, marami tayong malalaman dito. Masisiyahan kayo dahil hindi nyo akalain na ganun pala nangyari noong araw. At marami rin tayong mga kultura na naiiba, na kawili-wili at talagang dadayuhin ng mga bisita. Excited na ako makita yung Bongga ang episode natin ngayon. At mukhang sasamahan tayo ni Sir, di ba? Sa lahat ng ating pupuntahan. Magugulat kayo. Okay. At dito, sa Kapitolyo, sa Santa Cruz, Laguna at home ka dito. sa inyong lahat. Napakasarap ng feeling na maging at home ka sa lugar ng iyong kinalalagyan. At ngayon po ay naandito po tayo sa lalawigan ng Laguna, kung saan kilala sa maraming magagandang tanawin, agrikultura, maunlad na industriya at mayamang kultura. Kasama ko si Ate Gracie, Kuya BJ, at ako po ang inyong Ate Malu. Tama ka, Ate Malu. Nandito po tayo ngayon sa lalawigan ng Laguna upang alamin kung ano pa ang magaganda dito sa bayang ating pinakamamahal.
Hindi sapagkat dito lang tayo ipinanganak, kundi sapagkat kailangan natin aralin at alamin kung ano pa ba ang magaganda dito sa ating lalawigan ng Laguna. Kaya naman Kuya DJ, Ate Malu, I am so excited to learn more about our beloved province, Laguna. Sapagkat Sa Laguna, at home ka dito! At ngayong araw na ito, ating pong sisilipin ang makasaysayang bayan ng Magdalena. Dahil ngayon nga po ay buwan ng Agosto o ang Pambansang buwan ng kasaysayan, nararapat lamang nating tignan ng isang bayan at malaman ang kanilang local heroes, local traditions at ang local culture. At kagaya nga po, nitong nasa likuran natin ngayon, ang makasaysayang simbahan ng Magdalena. Kanina pa tayo hinihintay ng simbahan ng Magdalena. Ano pa bang hinihintay natin? Let's Go! Magandang umaga po muli. Kasama po natin ngayon ang ating tita, Nieva Riodica. Nandito po tayo sa loob ng simbahan ng Magdalena, dito pa rin sa Laguna. Ituturo sa atin ni Tita Nieva ang isa daw blood stains no, ni Emilio Jacinto na ating bayani, di ba? Kasi Pambansa. sinasabi nga daw nila na noon daw pong panahong yon, Tita, nagpunta daw dito si Emilio Jacinto. Tama po ba? Dito nagtago. Pakikwento nga po kung ano po nangyari Si noon. Emilio Jacinto ay dating kasangguni at katapatan ni Andres Bonifacio. Nang siya ay mapalaban sa Kastila. Best friends sila. Best friend sila. Nang siya ay mapalaban sa Takbong Kastila, isugatan ng isa niyang paa. Kaya dinala siya ng mga taga-nayon dito sa simbahan ng Magdalena. Kaya dito siya nadapa, dito siya naiwan yung tabak niya at yung blood stain niya. Tita Nieva po, mamaya po pwede niyo po pakita sa amin kung saan yung eksaktong location Yes. dito sa lugar na ito. Mukhang ngayon na! Ngayon na! O sige, halika, samahan niyo po kami. Dahil sa murang edad, 20 taong gulang, ay hindi na nakapagtapos ng pag-aaral ang batang si Emilio Jacinto. Sa halip ay sumanib siya sa lihim na samahan na tinawag na Katipunan. Naging tagapayo siya sa mga usaping pampiskalya at kalihim ni Andres Bonifacio. Lumaon ay nakilala siyang utak ng Katipunan at inatasan siya ni Bonifacio na mamuno sa lalawigan ng Laguna. Nang mamatay si Bonifacio, ipinagpatuloy ni Jacinto ang paglaban sa mga Kastila bagamat hindi siya sumali sa puwersa ni Aguinaldo. Ayon sa kasaysayan, noong 1896 Philippine Revolution, maaalalang nagliyab ang damdaming makabayan ng mga Pilipino at isa na dito ang magiting na revolusyonaryo na si Emilio Jacinto, na may tuturing na bayani kung saan walang takot na nakipaglaban at nasugatan sa simbahan ng Magdalena, na kung saan hanggang sa kasalukuyan ay makikita pa rin ang bakas ng kanyang dugo at pagmamahal di lamang sa bayan ng Laguna kundi pati sa ating mga Pilipino. Ito yung blood stain ng Ito, Tita, kanya pa to. Kanya talaga. This was what year? Ano pong taon ito, Tita? Nangyari ito? Yan. 1927 pa yung ano eh. 27. Siguro, andito. Ito. February 1898. Saan niya na dito kuya? Dito napahimpil na may sugat ang katawan ni General Emilio Jacinto noong Pebrero ng 1898 dahil sa labanan sa maimbis sakop ng bayan ito laban sa mga kawal ng pamahalaang Kastila. Ang mga buhay kita sa Barbarossa ay tunay na kanya
ito, tita? Ito ang pinaka-convento. Ito ang tira. Hanggang ngayon po? Oo. Hanggang ngayon. Gusto niyo po kung dahil? Wow, 1820. Ay, so simula 1820. Sabi ko, nalagay istasyon. Wow. Kuya, halika pasok tayo. Oo. Sa iba ang ilundang. Malamig. Alam niyo po, pagpasok niyo pa lang, ang lamig. Kahit ang init-init sa labas, maalinsangan man, pero dito sa Kasi nga, loob, purong bato. purong bato, malamig. Tayo ay, kumbaga nasa silong, silong ng simbahan. Sino pong pari niyo ngayon? Si Father Andres V. Olaso Jr. Olaso. 1817, unang ginawa ang pamahala. Siyempre, pamahalaan. Kasi dati ito ang Magdalena kasi dating barangay, dating sapot ng bahay. Tapos napabukod, naging munting ambling. Opo. Barangay. Opo. Yun, sabi mo yan. Tapos ito, nabukod na ang bayan, naging pit. 4 plus na ito ngayon. Ang bilis din, after 3 years na ma-establish ang municipal hall, sumunod na ba rin ang simbahan? Tama, magkasunod talaga. But I assume chapel to before. O talagang parokya Hindi, na? ganyan na. Parokya na. Talagang para sa mga Kaya nakalagay 1820 nung Matilda po. Kasama po uli natin ang ating Kuya Peter Upong dito sa loob ng simbahan ng Magdalena. Kuya Peter? Okay, ang simbahan ng Magdalena, isa sa pinakamagandang simbahan sa Laguna. O pinakamagandang simbahan sa buong Pilipinas. Ano ba talaga ang simbahan? Ang simbahan ay hindi lang pinagsasambahan ng mga tao. Ang simbahan ay isa ring fortress. Nung araw, ang mga simbahan sa Visayas, kasi itong laging pinupuntahan ng mga Muslim raiders na tinatawag ng araw, ay talagang ginagawang fortress. Dito napunta yung mga tao kapag sumasalakay ang mga Muslim raiders, yung mga slave raiders. So, talagang ang kahalaga ng simbahan ay hindi lang para sa pagsamba, kundi sa kaligtasan na rin ng mga tao. So, ang simbahan ay isang simbolo ng Kristyanismo na unang-unang itinatag ng mga Espanyol sa ating bansa. Sa bawat bayan, ang sentro ng kabihasnan ay ang simbahan. At dito nagsisimula ang lahat ng kultura ng mga Espanyol. Nandyan, pagpunasan ng simbahan, naandun ang plaza, naandun din ang munisipyo. So yun ang mahalaga sa nasalik ng pueblo, simbahan unang-una, munisipyo at plaza. So, maratandaan natin na ang kalaban talaga ng Jose Rizal na binabanggit sa Nolo Mitangere, el filibusterismo, at saka sa binabanggit na rin ni Marcelo at Circula ay ang mga pare, sa paroko. Kasi talagang ang umubuso sa kapangyarihan noong panahon nila ay mga pare. So, mapapansin nyo na ang simbahan ay marami rin nakalagay ng mga lapida. Dahil ang simbahan ang tunay na sentro ng kapangyarihan ng araw sa bawat bayan. Pari ang makapangyarihan. Dahil ang mga Pilipino ay lubhang, bago pa man dumating ang mga Kastila, sila ay napaka-religyoso. In fact, tayo ang pinaka-religyosong lahi sa buong mundo. So kapag namatay pag mayaman ka, pwede kang ilagay yung buto mo sa loob. Tignan nyo. Matanda pa kayo. Meron pa sa floor. Meron pa sa sahig. Ibig sabihin, mas malapit sa altar, mas mayaman. kapag pala ikaw ay kilala na pamilya, at may sinasabi. May sinasabi Nasa alta nga. Oo. So, ganyan. Maaari kang ipasok sa simbahan. Pero ang gumawa ng simbahan ay ang yung mga may hirap. Kasi nung araw, tinatawag natin polo y servicios. Ang mga Pilipino, lahat, lalo na yung mahirap kasi walang pambayad, pambribe para hindi sila makasama sa trabaho. Ay meron silang may batas na kada taon na magtatrabaho para libre.
sa gobyerno. At kalimitan ay ginagawa ng mga tao ng simbahan, daan, mga official buildings, public buildings. So ang simbahan ito ay ginawa ng libre. Tita Nieva, hello. So after po natin na galing sa simbahan ng Magdalena, baka gusto niyo po kaming kwentuhan ng mga iba pa pong makasaysayan dito sa bayan ng Magdalena. Tulad po siguro yung mga ninuno ba? O kaya mga kapatid nila. Kwentong bayan, kwentong kutsero. Dito sa Magdalena, mga kwentong bayan, wala namang masyadong pero yung mga ninuno. Kasi di ba nung araw, ang tawag sa mga mayor ay presidente, di ba? Presidente. Little president. Yung naging presidente dito na araw ay mga kamag-anak din namin. Mga Laiko, mga Pronobe, mga taga dito sa Magdalena, mga kamag-anak ng Crystal Coach, yung mayor namin ngayon. Magpipisa yung mga yun. Kaya yung school na yan, yung Ananias Laiko Memorial Elementary School, nanggaling din sa kaluluhan namin. Pangalan na lolo namin ng Crystal Coach. Yung ex-mayor, yung school, yung Central School. Tapos yung Pronobe Elementary School, yun ay pangalan naman ng tiyo ng husband ng ex-mayor. Kasi naging mayor din dito sa Magdalena. Kaya halos ang naging mayor dito magkakamag-anak. Katulad ng mayor namin ngayon, kamag-anak ng Mr. Tita, pwede mga message. Bilang pagtatapos, tita, imbitahin po natin ang ating viewers na pumunta po sa Magdalena. Ano po ba ang makikita nila dito sa Magdalena? Sa inyong lahat na nanonood, sana makapasya kayo sa bayan ng Magdalena, makakita na kahit na hindi ako punong bayan ngayon, nandiyan pa rin ang aming punong bayan, napaka-supportive pa rin. Supportive naman. Kaya nanayaan namin pasyalan ang aming bayan para makita nyo yung aming Little Hollywood, tsaka makita nyo yung aming magandang simbahan na laging pinag-shooting ng mga artista. Kaya nagpapasalamat ako dito sa kanila kay Ate Malu, Ate Grace, Si BJ. Kuya BJ. at napapasya sila dito para mag-cover ang aming bayan.